Magbigay na may galak para sa Panginoon. Magbigay na may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah! Magbigay na may galak para sa Panginoon. Magbigay na may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah! Na may kagalakan sa puso. Hallelujah! Palakpakan tayo pong Diyos. Hallelujah! Salamat po sa Diyos. Tayo po ay narito upang sumamba at magpuri sa Kanya. Glory to God. Mga announcement po, sa May 18, ito po ay sa Sabado, patapos po ng Sabado ito, ay meron po tayong Family Day. Yung mga hindi pa po nabaptized sa tubig ay kasama po yung baptism. Yung first part po ng ating Family Day ay baptism. Ano po? Gagawin po natin ito sa Santa Maria, Bulacan. Hindi po sa Santa Maria lang. Dito lang po pagkatapos ng tulay. Ano po? Bago po ang tubig doon. Parating bago ang tubig. Ano po? So, gaganapin po natin ito doon. Maganda naman po yung lugar. Tinihan po namin. Para at least marami po tayong napupuntahan ng mga lugar. Ano po? May 18, ano po? May 18 po ito. Tandaan po natin. Meron po tayong baptism dito. And tayo pong lahat, ano po, ay suportahan po natin ang ating Family Day. Sa June 1 po, meron po tayong Pentecost celebration. Gagawin po ito sa Lapus Complex. Ano po, dalhin po natin ang ating sarili. Ang ating magiging speaker ay si Pastor Sur del Rosario. Ano po, ito po ay gawain ng Tarlac section. Tayo pong lahat ay dapat na makapunta doon. Magbuhat bata hanggang po sa mga matatanda. Ano po, hopefully ay tapos na po yung mga maiinit na panahon dahil yun po ay June 1. Ano po, mayroon po itong, ang parehas pong ito na gawain ay mayroon po tayong 100 na, ang June 1 po, registration 100, at doon po sa, ay doon sa pang-gate po natin. Hindi man po sasapat, let's say kung halimbawa, nasa 70 tayo, siguro kung 100 ang pupunta. No? Kasi ang babayaran po natin doon sa Family Day natin, celebration ay 10,000. Ano po? Kung hindi man po magsapat yung mga kukunin natin na 100 per head ay iabonohan po ng general fund. O kaya kung sinong gustong magbigay sa inyo ng 1,500, mga ganyan. Ano po? Wala pa naman po, hindi pa naman po tayo nagkulang sa ating pong mga kapag ganyan po ang activity natin. So, tandaan po natin ang mga dates na yan. Mahalaga po yan para po sa ating fellowship. Salamat sa Panginoon. Halos matapos na po yung ating canopy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kanina po nandyan yung nagbigay ng yung drawing natin, ano po.
Pero meron siyang ibang pakay, pero nag-suggest po siya, mamaya meron pong darating na yung mga bagong mga technology, mga design, ano po, sa construction. Mamayang mga 12:30, makikita po kami. At i-estimate po nila yung nasa harap. Ang sabi po niya ay, hindi ko alam kung APC o ACP. Yun po ang suggestion niya. Ano po? Titingnan po mamaya. Pag-pray po natin ang patuloy na provision ng Panginoon. Ang nagagastos na po natin dyan ay nasa siguro mga 110, 115, ganyan dyan. Kasali na po yung nung Martes po ay pinatreat natin ang ating church. Pest control. Ano po, marami pong anay sa likod. Di ba yung meron tayong Sunday school? Yung flooring po niyan ay mga 2x5 yata, 2x6 na mga kahoy. Marami po yun. Tapos meron siyang mga 3/4 na plywood or 1-inch plywood yata. Ito po. Ang dami na namang anay. Pero hindi pa nila naubos naman. Paparepair pa po yan, pwede pa naman. Ano po. Pero at least po, hindi nasira masyado. Hindi kagaya nung nandito. Matandaan po niyo yung dito. Pinubos nila yan. Pero kasali na po yung treatment. Siguro in the next year, 1 year or 2 years, hindi naman maano yan. Pero meron na po tayong alam na gawin na every 2 years siguro, patreat natin. Ano po, yung pintuan dyan, ang dami na rin po na anay. Anyway, wala na po niyan. No? Makakapagtrabaho tayo ng... maalis muna sa isip ko yung mga iniisip ko sa patungkol sa anay. Ano po? Yung mga anay po, nagre-report lang ako. Naglakad na po dyan, napunta na doon. Pero, sabi nila, kapag kapag nag-ulit, kapag may parang bumababa na naman na mga basa na parang tubig, at basa na yung lupa, basang lupa, andyan yan. Wala na pong bumaba. Namatay na. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga pagkakaloob. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ano po? At patuloy tayong magtapat sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Salamat din po dun sa mga nung nag-fundraising po tayo, ano po, ay salamat sa mga ginamit ng Panginoon upang ma-raise natin yung mga funds na yan. Ipatuloy po ninyo akong ipanalangin. Ilang araw na po akong masamang pakiramdam. Nagpapatunay ang aking boses. Ano po, pagbuhat yata Miyerkules, masakit na po ang aking pakiramdam. At parati po ninyong ipanalangin ang aking health. Ano po. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Judges chapter 13, verses 2 to 5. Judges 13, verses 2 up to 5. Pero ang text po natin, ang buong Judges 13, 14, 15, 16. Itingnan po natin ang buhay po ni Samson. I am reading NIV po, Judges 13, 2 to 5. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of the Danites had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean.
You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hand of the Philistines. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat sa kalakasan ng aming mga pangangatawan na pwede po kaming tumayo at pumunta dito. Salamat po sa kalakasan ng aming mga espiritu. It is because of your grace, Lord, that we are here. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Salamat sa pag-iingat mo sa aming mga espiritual na buhay, Panginoon. Salamat dahil mahal mo kami. Salamat, Panginoon, at meron kang inilalaan na mabuti sa amin ngayong araw. At dalangin namin, O Diyos, ng mensaheng ito ay tumimo sa aming mga puso. Ikaw ang magsalita sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin namin, meron kaming iuwi na mabuti na nanggaling sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Ang Judges po, magbigay po ako ng context. Ang Judges po, ito ay panahon ng mga niniraise ng Panginoon upang sila po ay mag-lead sa Israel. Not necessarily judge po sila. Ang tawag lang po sa kanila ay judge. Pero hindi po sila hukom na yung alam natin na attorney. Ganyan. They were raised by God. Sa Israel, nung kapanahunan po nila, sila po ay nire-raise ng Panginoon upang pangunahan po nila ang bansang Israel. Ang Book of Judges, ito po ay tinatawag nilang spiraling down. Ibig sabihin, ang kanilang spiritual life ay pababa. Bakit? Kung babasahin po ninyo ang Biblia, marami po kayong mababasa sa hukom na ganito. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Parati pong ganyan. As proof po, ang chapter 13, verse 1, na hindi natin binasa kanina. Ganito pong nakasulat. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. Isang verse po. Pero ang span ay 40 years. At sila ay lumalayo sa Panginoon. They did evil in the eyes of the Lord. Parati pong ganyan. At kapag sila po ay gumagawa ng masama sa harapan ng Panginoon, God would raise up a judge. Marami pong mga judges yan. Ano po, kagaya na Jephthah, kagaya ni Samson, kagaya ni Barak. Po, marami po. No? Si Deborah, sino pa? Binanggit po yan ng Hebrews chapter 11. Ano po? Pero ang spiritual life po nila ay spiraling down. Umuulit-ulit, kaya lang, they do evil in the eyes of the Lord. God would raise up a judge. Pagkatapos, pag namatay yung judge na yon, ulit na naman. They will do evil in the eyes of the Lord. Tapos, God would raise up a judge. And when sila ibabalik sa Panginoon, pag namatay yung judge na yon, ulit. They will do evil in the eyes of the Lord. Ganyan po ang judge. Pagkatapos, makikita natin, doon sa huling verse po ng judge, ang judges, ang sinabi po ay ganito. Ginawa nila kung ano ang naiisip nila na tama. They did what they saw fit. And that's dangerous. Wala silang basis ng goodness. Wala silang basis. No? Sila ay malayo sa Diyos. That's the context of the judges. Ano po? Now, punta po tayo sa ating specific text. Ano po? Ito ay sa panahon ng mga judges.
At si Samson ay isa po doon sa mga judges na ni-raise ng Panginoon. At makikita natin na siya po ay, kumbaga, supernatural din ang kanyang kapanganakan. Bakit? Kagaya po ni Isaac. Di ba po, ang nanay ni Isaac, si Sarah, ay barren, just the same as that of the mother of Samson. Kagaya po ni Hannah. Si Hannah, umiiyak sa Panginoon because she was despised by the other wife. Elimelech ba ang kanyang asawa? Hindi ko na matandaan. At umihiling siya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng anak. At ibibigay ko siya sa iyo. Kagaya ni John the Baptist. No? Ang mga ito ay mga Nazirite. Si John the Baptist, si Samuel, tingnan po ninyo. Ay Nazirite din. Okay. Pero ang mga ito, ang mga sinabi po ng Hebrews chapter 11, na heroes of faith, ay mayroong mensahe ang kanilang mga buhay. They were not perfect people. Halimbawa, si Moses. Si Moses perfect ba? Hindi ba siya ay nakapatay ng isang Egyptian? Hindi ba doon sa kanyang, nung tinawag siya ng Panginoon, nung papunta na po sila papunta na siya sa Egypt, tinawag na siya ng Panginoon. Muntik-muntikan ng patayin ng Panginoon si Moses. Dahil doon sa yung kanyang mga anak ay they were not circumcised, meaning yung covenant ng Panginoon parang wala. Parang hindi niya binigyan ng alaga. Walang perfect. Si David, hindi ba tinawag na siya ng Panginoon pero siya po ay nagkasala ng conspiracy, ng murder, ng adultery. King na siya noon. Ang mga ito, ay hindi mga perfect na tao, but they were used by God in their lives. Have messages. Now, what is the message that our lives convey to others? Kapag sabihin ang pangalan natin, kapag marinig ang pangalan natin, mananampalataya, hindi mananampalataya, pag sinabi ang pangalan natin, ano ang maiisip po nila? Maisip kaya nila na tayo ay mananampalataya? Maisip kaya nila na tayo ay mahal natin ng Panginoon? Maisip kaya nila that we are committed Christians? O iba ang maisip nila? How do people in general perceive our lives? Blessing ba ang ating buhay sa mga tao? Pag binanggit ka nila, pag marinig ang pangalan mo, ano ang papasok sa kanilang kaisipan? I'm sure we have a message. Sigurado meron tayong mensahe. Meron tayong appeal sa mga tao, meron tayong ibinibigay na mensahe sa kanila. Kahit yan po ay good or bad. We have a message. Is it about Christ? Ang mensahe ba ng buhay natin? Is it about Christ? Or is it about us? Is it about us? Meron pong awitin na it's not about us. It's about Christ. We are Christians. We are followers of Jesus. The heroes of faith don't have a perfect life, but their lives convey a message just as they convey a message to others. We, as Christians, convey a message to others.
ang mga heroes of faith na ito, they were willing to be used by God in mighty way that far exceeds their ability and capacity. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, na yung sa Hebrews chapter 11 ay magbabasa po tayo ng iilan. Ang sabi po sa verse 13, marami na po siyang binanggit sa mga first few verses. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. Ano po? 17, by faith, Abraham, when he was tested, offered Isaac as a sacrifice. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to the future. By faith, Jacob, dami po siyang binanggit po dyan. Ano po? Pero ang mga ito, ang mga heroes of faith, they were willing to be used by God in a mighty way. And far exceeds their ability and capacity. They were used by God nung ang kanila pong buhay ay inalign nila doon po sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. One example would be Jacob. Si Jacob po, ang pangalan niya, ang ibig sabihin ay tuso. Doon pa lang sa sinapupunan ng kanilang ina ay bago pa ipanganak po ang kanyang kakambal, kambal po sila. Inahatak po niya yung paa ng kanyang kapatid. Ang gusto niya siyang mauna. Wala pang alam niya. Lumalabas pa lang sa tiyan. Ilang beses po niyang diniceive ang kanyang kakambal. Si Esau. 2 beses na. It cost Esau his future. Pero meron namang ang Panginoon. Ngayon, doon sa bandang huli ng buhay po ni Jacob, yung kanyang mga ginawa ay mayroong repercussions, mayroong mga resulta. Kasi, umalis siya doon sa kanila. Kasi, yung huli kasi, kinuha niya yung blessing na dapat para kay Esau, kinuha niya. Dinisil niya pati ang kanyang tatay. Sa galit ni Esau, ang sabi niya, huwag kang magpapakita sa akin. Kapag namatay na si Daddy, ikaw ang isusunod ko. Parang ganun po yun. Umalis siya. Pumunta doon sa kamag-anak ng nanay niya. Pero doon ay na-deceive din naman siya. So anyway, doon sa mabilis na istorya, mga ilang taon, dekada ang magkikita sila ng kanyang kakambal. Mayroong takot na siya ay makipagharap kay Esau. Alam po ninyo, bago yon ay na-encounter niya ang Panginoon. At nung ma-encounter niya ang Diyos, it would never be the same again. Pinilay siya ng Diyos. Physical. Ano po? Hindi siya nakakalakad na maayos. Now, anong ibig sabihin nun? That Jacob would never trust in his life again. Kailangan niya na yung Panginoon. And it would change his life nung ma-encounter niya ang Panginoon. But the point is this, wala pong perfect sa mga ito. Heroes of faith. But they have aligned their will to the will of God.
At ang Panginoon ay gagawa ng mga paraan upang ang mga taong ito ay i-align nila ang kanilang kalooban sa Diyos. Ngayon pong umaga ay titingnan natin ang isa sa mga heroes of faith mentioned in Hebrews chapter 11. And he was used by God in a mighty way, even though he has flaws and weaknesses. Ang mensahe po ay lessons from Samson's life. Ano yung unang lesson? God gives strength to fulfill His purpose. Kapag binanggit po natin si Samson, ano po ang maiisip po ninyo? Maliban sa mahaba ang buhok na hindi ko kamukha. Maliban po, malakas. Malakas. Extraordinary strength. Malakas yan. Pag sinabi mong Samson, malakas ang maisip mo. Ayon po sa Judges, chapter 14. Yan po, Judges, chapter 14, magkasunod-sunod po ng mga chapter yan. Verse 5 to 6. Ano po, na makikita natin ang kanyang lakas. Ano po, Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came, roaring toward him. Leon po ito. Leon. Hindi po asong gala. Leon. The Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. Imagine po ang lakas nito. With his bare hands. Leon. Sabi niya, the Bible, ang binanggit po, he has torn it apart. Imagine yung lakas po nito. Tingnan po natin ang ano ni Samson. Ano po? The birth of Samson was a miracle. His mother ay ano po, barren. Ano po? But an angel of the Lord came to her and promised her a son. Ang Panginoon po yan, ang nagbigay ng ano yan. Nag-promise. Ano? So makikita po natin, supernatural din ito. No? Mayroong kilos ang Diyos doon po sa kanyang kapanganakan. At ano ang purpose? Mayroong purpose. Sinabi po yan ng chapter 13. Ano po? Nung sinabi ng angel of the Lord sa nanay niya, no? Na ito ang kanyang purpose. Ang sabi, the angel of the Lord appeared. Magbabasa po ako sa Judges 13. The angel of the Lord appeared to her and said, verse 3 po ang binabasa ko, you are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or fermented or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son, whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. Now this is the purpose. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. What's the purpose? To deliver Israel from the Philistines. Maliwanag po yan. Sinabi ng anghel that he will be raised as a leader in Israel. Sabi kasi, he will take lead. Pero basahin po ninyo ito. He doesn't care. Basahin po ninyo ang ano ito. Ginamit lang siya ng Panginoon. I mean, parang wala sa kanya ito. Ano pa? He was to be a Nazirite. Ano ba ang isang Nazirite? Ang Nazirite po ay dedicated to the Lord. Binanggit natin kanina sa verse 5. Ano po? Sa verse 7, inulit, you will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean. Iyan po ay
verse 7. Binanggit yan sa verse 5, binanggit din sa verse 7. Because the boy will be a Nazirite of God from the womb until the day of his death. Now, hindi po yan dedicated to the Lord. Ano po? Kapag yan ay ipinanganak pagkatapos hanggang teenager o kaya hanggang teenager hanggang siya ay mamatay. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, he will be a Nazirite of God from the womb. The moment na makonceive po siya, he will be a Nazirite. Kaya ang nanay niya hindi rin iinom ng alak, hindi rin kakain ng mga unclean things because he will be a Nazirite from the womb until the day he will die. Meaning, he will be dedicated to the Lord from the womb, from conception, until he dies. Dedicated to the Lord for the purposes of God. Yan si Samson. Ano po? Ngayon, pinag-uusapan natin ang buhok. Ano po? His hair is an outward proof of his dedication to the Lord. Kasi sabi na, ang mga Nazirite, pagkapanganak ay hindi po sila gugupitan ng buhok. Imagine yung haba ng buhok ni Samson. Magbuhat doon sa kanyang womb. Sa womb. Dedicated to the Lord. Pag ipinanganak yan, hindi nagugupitan yan. Nazirite siya. Imagine kung gaano kahaba ang buhok. Binibraid na lang eh. Braid. Ano po yung braid? Ikat eh. Ikat eh. Makikita natin, iniikat na lang yan. Pero hindi po ibig sabihin nun na ang kanyang lakas ay nanggagaling doon. Ang pinapakita ng kanyang mahabang buhok ay ang kanyang pagiging Nazirite dedicated to the Lord. His strength does not come from his hair, it comes from God. Makikita natin, pastor, o tanyang pinutot de buwak. O nanggipitan de, may inayan. Makikita po natin mamaya. It's not the hair that gives him strength. It's an outward proof of his dedication to God. Ay patunay yan na dapat dedicated siya sa Panginoon. And God raised him up for a purpose. Binasa na po natin, to save Israel from the Philistines. Now, ang point po natin ay God gives strength to fulfill His purpose. God gives us strength. Hindi lamang extraordinary, marahil na kagaya ng kay Samson, pero meron po tayong lakas. Nakakatayo po ako rito. Nandyan po kayo. Nagagawa po natin ang gusto nating gawin na trabaho. We have strength. Galing po yan sa Diyos. We have strength emotionally. Galing po yan sa Diyos. Meron tayong strength physically. Galing po yan sa Diyos. We have strength in intellect. Galing po yan sa Diyos. We have strength in our spirit and our souls. Galing yan sa Diyos. God is the one who gives us strength. Para saan? Para saan? Para lang ba tayo mabuhay dito? Para tayo mabuhay na komportable? Na pagkatapos ng mabuhay tayo komportable, mamatay na tayo. Wala kayang purpose ang Diyos sa atin? Sa pagbibigay ng lakas sa atin, kagaya po ng kay Samson. What's the purpose of Samson? Merong purpose ng Panginoon. Sinabi pa bago ng angel of the Lord, doon sa nanay niya, that he will be, or he will lead Israel. He will lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. God has a purpose for our lives. Kaya tayo po binibigyan ng lakas. In every aspect ng buhay po natin, God gives us strength to fulfill His purpose in our lives. Amen.
gawin ng Panginoon ang kanyang purpose. Merong purpose ng Panginoon sa ating buhay. Merong plano ang Panginoon sa ating buhay. At hindi lamang po purpose and plan for our lives, but plan and purpose for others. That our lives will be a blessing. That our lives will give strength to other people. Alam po ninyo, hindi raw tayo kamalig. Hindi po tayo imbakan ng mga pagpapala ng Diyos. Tayo po ay vessels of God's blessings. Amen. Daluyan tayo ng pagpapala. Hindi tayo lalagyan lamang ng mga pagpapala ng Diyos. Pagkatapos nakaimbak lang sa atin. Blessings should flow. Amen. Samson was given extraordinary strength to fulfill God's plan for him and for Israel. God gives us strength to fulfill His purpose in us and to others. Ano yung maisip na purpose natin? Ito. Ano po? Na ibahagi si Jesus upang yung naranasan natin sa ating Panginoong Jesus ay ibahagi po natin sa iba upang mapagpala sila. Yung mga pagpapala ng Panginoon na binigay po sa atin, ipadaloy natin sa iba upang hindi matatapos ang binibigay ng Diyos na blessing po sa atin. Kung tayo iniimbak natin sa buhay po natin ang mga pagpapala na yan, meron chance masira po yan. Sabi, buk. Ano po? Alam po ninyo, yung palang buk, anila naman. Dry. Kaya lang, kaya nilang mabuhay nang walang tubig. Nag-explain sa akin yung ano. Ano rin pala yung mga yan? Anay din. Marami dito, buk dun sa yung sa second floor ng Sunday school natin. Merong mga nasira na rin po dyan. Pero kayang ipaayos po yan. Kayong mag-alala. Ano po? Hindi mo napapansin, inuubos-ubos nila. Kahit yung mga bukbuk pala, mga anay din pala yan. Ano po? Meron silang tawag dyan. Tayo ay binibigyan po ng lakas ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban sa ating buhay at sa iba. Ano ang makikita? Yan, maliwanag po yan. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. Kasi napakalakas ni Samson. Gawin po ninyo, kung babasahin natin ito, mayroon siyang mga nakalaban na 300. Nung nakipagpustahan po siya, nung nagbigay siya ng bugtong, basahin po ninyo, maganda yung story. Kinakasal siya, nagbigay siya ng bugtong. Mayroong 7-day celebration ng wedding sa mga Philistines. Pumunta siya. Nung napatay po niya ang leon, napatay niya yung leon, nagbalik siya nung ilang araw, dumaan siya. Mayroon siyang nakita, out of the carcass, doon sa katawan ng katawan ng leon, carcass. Ang nakita niya ay yung mga honey. Kinuha niya yon. Kinain niya. Pagkatapos binigay na bugtong. Binigay niya bugtong doon sa nung ikakasal na siya. Ibalikan po natin ang istorya ng mamaya. Okay. Sa buhay ni Samson po, makikita rin natin yung disobedience or sin leads to disgrace. Sin or disobedience leads to disgrace. Tingnan po ninyo. Judges 14, verse 3. Basahin na po natin ang verse 1. Ang sabi po,
Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. Tanong, si Samson ba, ano ang purpose? To lead Israel against the Philistines. Paliwanag ang purpose. Iligtas ng Israel. Ngayon, 14:1. Anong klaseng babae ang gusto niyang maging asawa? Philistine woman. When he returned, nakita niya. When he returned to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now, get her for me as my wife. Lupaya pong lupayang rich kid din Samson. Lupayang, anong tawag dito? Utusan niya, nanay, tatay niya, kunin mo para sa akin. Imagine that. Nung utos na imana, po'y tatang na, bala mo. Verse 3. Nagbabasa lang po ako. Binibigyan ko lang ng emotion yung pagbabasa ko. I'm just reading. His father and mother replied, isn't there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife? Karakal na rin kalahita mo, Kenny. Karakal na rin kamag-anak na mo. Kasi pwede naman sila, malalayo kamag-anak. Pwede naman ang sabi ng, bakit ka pupunta doon sa mga Philistines? Si Samson po may siya sa buntok. Kaya may basa ng Biblia. Nung may akit mo siya sa buntok. But Samson said to his father, get her for me. O ama siya sa buntok kanya. She's the right one for me. Makanano yung right one para kaya? Filisteo yayni. Doon palang una sinabi ng Panginoon, ililigtas ni Samson ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Pagkatapos, ang magiging asawa niya, Philistine. Makanano yung right one nita para kaya? Left, maya pa. Pero right, talyan. That is not the right one for her. His parents did not know that this was from the Lord. Who was seeking an occasion to confront the Philistines. For at the time, they were ruling over Israel. They were ruling over Israel. Makikita natin kasi, kung hindi ganito, sa pagkakita ko po kay Samson, binabasa ko ito, reading in between the lines, wala kang makikitang nag-pray yan, maliban doon sa pinakahuli. Basahin po ninyo, walang makikita nag-pray sa Panginoon. But the Spirit of the Lord would come powerfully upon him. Minsan ko lang siya nakitang nag-pray dyan, yung sa huli, nung mamamatay na siya. Samson was stubborn in getting a Philistine wife. Okay, tingnan pa po natin. Ang nangyari kasi, nung pong siyang ikinakasal, yun nga, pumunta siya, kinasal sila, 1 week ang wedding celebration, nagbigay siya ng bugtong. Ang bugtong po ay patungkol doon sa napatay niyang leon. Hindi makuha ng mga Philistines. Ang ginawa ng mga Philistines na pumayag doon sa bugtong niya, mga 30 katao. Pinressure nila ngayon yung magiging asawa niya. Ang sabi nila, sabihin mo sa amin ang bugtong, tanungin mo yan. Kung hindi, patayin namin ang ama mo, sunugin namin ang bahay mo. Makanano, ganyan yung mga Philistines. Dito, basahin po ninyo, ganun. Ang sinabi, istresane po aldoldo, wedding dapat, celebration. Parating isa, sabihan mo na, kung nanong yung tanga sa ketang bugtong. Mag-celebrate ko dapat. May papatela. Sinabi ni.
May sambod sa kimbugtong kanya. May sambod siya. O, kaya lang, si Samson, alam niya, walang makakaalam doon sa sagot na yon. Siya lang ang may alam. Kasi doon sa experience niya, ano siya, sinabi niya sa asawa niya, nalaman ngayon nung doon sa pustahan nila, natalo siya. Kailangan niyang i-provide. Pero alam niya, sabi niya, pinressure niyo to. Hindi ngayon, nung binigay niya yung mga umuwi. Basahin po ninyo kasi parang hinahanap ko, bakit hindi sila nagsama? Umuwi siya. Pagkatapos, hindi sila, ang nangyari ay, binigay ng yung pamilya ng babae, binigay ang asawa ni Samson sa iba. Ay, tragic love life. Wala pong pangalan. Hindi po si Delilah ito. Verse 15. Ay, chapter 15, verse 1. O, tingnan po ninyo. Di umuwi si Samson. Parang sinabi yan sa 14 eh. Ayun. Sa later part, sa verse 19. Sa later part. Burning with anger, he returned to his father's home. O, nagbalik siya. Hindi siya pumunta doon sa Timna. And Samson's wife was given to one of his companions who had attended him at the feast. Ay, yung gewara ka yan eh. Kung tatampo verse 50, ay chapter 15, verse 1. Later on, at the time of wheat harvest, Samson took a young goat and went to visit his wife. Ayan. Na yung wife na po, ibinigay na sa iba. Walang nag-text. Walang nagsabi sa kanya. Walang tumawag. He said, I'm going to my wife's room. Huh? But her father would not let him go. Makanano niya, di na pasis. Baka na niya papunta lang. At hiningaliwa. But her father, meaning the wife, would not let him go. I was so sure. O ini pa, pabiktim niya pa ini. Pabiktim niya pa, verse 2. I was so sure you hated her, Rana. Ni magsalita, itatang na. That I gave her to your companion. Pemini, ng anak na, ni kayong aliwakang Samson, kay ba't sabihan? Babalik na ngayon kang Samson, balo ko kasama ni nga nakwan. Pumakan niya yung sabihan ng Biblia. Isn't her younger sister more attractive? Ate niya pang Ibihin eh. Take her instead. Siguro kakayanan niya mo. Pa-pacify na itangmuhan ng Samson. Samson said to them, verse 3 na po ito, chapter 15. This time I have a right to get even with the Philistines. I will really harm them. So makita po natin kung anong harm na ginawa niya. May dakapya pong so he went out and caught 300 foxes. Wala po rin foxes. Ela po bala mo aso rin eh. Asong gala, asong gubat. Basta foxes. And tied them tail to tail. Tinali na lang. Kaya ba't di nila na pong di na lang silab keng torch. Tinali na lang. Maka-torch la. Dua. O siyempre rin. Ang mas kinukaroon pupunta lang, makatali lang yung tail day eh. Tilang torch. O di may silab. Abi na po, he then fastened the torch to every pair tails, lit the torches, and then the foxes loose in the standing grain of the Philistines. Aro, ating may pupul, may sila. He burned up the shocks and standing grain together with the vineyards and olive groves. Balo na po din Philistines. Pero balikan tayo po. Disobedience leads to disgrace. Niya po, stubborn niya. Niya po, to get a Philistine wife. Baloy po, aliwa mo po yan, getting a Philistine wife, he also went to Gaza.
And, niya po, maliban kaning Philistine wife na ngayon eh, mintaya po Gaza, o di niyang, nagkaroon na po siya ng ano, naghiwalay na po nito eh. Nung pumunta po siya sa Gaza, ay, makikita po natin sa chapter 16, verse 1, ibang araw na naman po ito. One day, Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. Aliwaya pa po yung Delilah ni. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told Samson is here, so they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, at dawn will kill him. He doesn't care. Balo na kasi masika niya eh. And dyan po ating mag-ambush kaya ken. 15.1. 15.4. E di, isasabihan na po ng Biblia, kitang verse 1, one day, yan King verse 4 naman, sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. O, di mo, luna la rin. Wari po, dapat ini. Kaya dapat in kayang puso, makatuon niya kayang Diyos, he was raised to be, o to lead Israel out of the bondage kayang Philistines. He disobeyed what was clearly written in God's word. He disobeyed what was clearly a directive command of God that he would lead Israel. Ating ko pong akakit leading kene. Clear violation of the word of God. And, kutang, do you see any sign of repentance in his life? During this, nung nangyayari po ang mga tao. You read the Bible. Alam po niya kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. Alam niya na ito ay galing sa Panginoon, nararamdaman niya. No po sa 14 verse 6, the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. No po, 14:6. Sa 15:14, ang sabi po, as he approached Lehi, the Philistines came toward him, shouting, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. The ropes on his arms became like charred flax, and the bindings dropped from his hands. Finding a fresh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck down 1,000 men. Then yun naman pong makipaglaban. 1,000 katao. Jawbone of a donkey. Imagine po makananing kasikan. Siguro, 1,000. The point here is galing sa Diyos ang kanyang lakas. 16 verse 20. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Kaya yung point ko mo po, kaya ni makanini. Kanino wari mani ba tayo siknangan? Kayong Diyos. Nga po, pero, make this obey. He doesn't care. Kining binyena ng Diyos kaya. Nga po. And because of his disobedience, lang tayo po mag-advance sana po. Because of his disobedience, he was captured. Makanano yan pong may capture? Uli na pong Delilah. Delilah niya po, may karoon niyang kinane. Kasi kalaban din po ng Philistines eh. Siyempre, may balita na po itang dakal niya peteng libo la rin. Kalaban na. Tinatanong po siya kung saan nanggagaling. Sabi po ng mga nagkakaroon ng conspiracy, tinatanong ng mga Philistines, itanong mo kay Samson kung saan nanggagaling ang kanyang lakas.
No po, ilang beses po yan, tinatanong ni Delilah. Ayun, verse 5 po, chapter 16. Meron po kayong Biblia, sundan po ninyo ko. The rulers of the Philistines went to her and said, "See if you can lure him into showing you the secret of his great strength, and how we can overpower him, so we can tie him up and subdue him." Buride po pati. Nino po ing gagamitan da? Delilah. Kutang, na po bahalo. Na bahalong Samson. Ulan niyo po. O, sabi na verse 6 na po. So Delilah said to Samson, "Tell me the secret of your great strength and how you can be tied and subdued." Samson answered, "If anyone tries or ties me with 7 fresh bowstrings that had not been dried, I'll become as weak as any other man." O, sabihan na, Aurene. Pero dideceive niya rin Yan naman sasabing totoo kang Delilah. Hindi po. Kaya lang ito po ang gusto ko. Ilang beses po ito. Verse 8, then the rulers of the Philistines brought her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she tied him with them. Lenyo po, sinabi na kang Delilah, away ne, italiyo kong makanini, ana. And mga inako, kaya ako aputot. Sinabi po ni Delilah, ginawa po ng mga Philistines, kumuha sila kung ano yung sinabi nila, tinali siya. Kaya lang, hindi naman yung source ng strength, hindi yung magpapahina sa kanya. Inalis lang yun, parang nauupos na sinulid eh. Walang kwentang ginawa, pinutol niya yon. Yung 1,000 katao, kaya niyang. Pero ito po, si Samson kaya hindi nag-iisip. Kung ano yung sinabi niya, na siya ay manghihina, ginawa ni Delilah, sinabi sa iba, pagkatapos si Delilah mismo ang nagtali sa kanya. Hindi kanya naiisip yon. Alam po ninyo, ilang beses yun? Maraming beses. 7 yata. Pang-7. Siguro nainis na rin si Samson. No? Kakakulit. Doon sa pinakahuli, ang sabi niya, "I am a Nazirite. Ang aking lakas ay nanggagaling sa aking buhok. Hindi pa ako nasi-shave. Hindi pa ako nagugupitan." Verse 18, when Delilah saw, nag-advance lang po ako, when Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines. Ngayon, ang point ko lang, hindi ba makuha ni Samson na itong Delilah ito, siniset up niya sa parate? Bakit hindi niya alisin yung buhay niya dun sa babaeng yan? Gusto ngang patayin eh. "Come back once more. He has told me everything." So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. Pisalini. After putting him to sleep on her lap. Oy, mag-isip po kayo dyan. Putting her to sleep in her lap. Ano kaya embroy na sabihan nito kayong Bibi? She called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him. And his strength left him. Then she called, "Samson, the Philistines are upon you." Ito po, kung ilang beses nang sinabi ni rin ito. Kapag sinasabi ni Samson, kung ano yung mga dapat, yung kanyang kahinaan. Kaya lang itong sa pinakahuli. He awoke from his sleep and thought, "I'll go out as before and shake myself free." But he did not know that the Lord had left him. Mabigat po yun. The Lord had left him. Ano po? Saan ba nanggagaling ang lakas niya? Hindi po doon sa buhok niya. Bakit siya mahina ngayon? It is because the Lord had left him. Because of his disobedience, he was captured.
Nihangganan niya po. Eh? He was captured. Verse 21, the Philistines seized him kasi the Lord has left him. Gouged out his eyes. Leko di po mata. Ako po nagtataka. Paano siya nabuhay? Ilako da ka po mata. O itang infection da rin. Gouds po ang ginamit ng Bible. Hindi lang po siya basta. Yung iba po kasi, parang inaano nila yung parang burning metal. Lilipat po nila dito. Pero ang Bible po sinabi, gouds out his eyes. Ilako da po rin. Binulag din. He was captured, lost his eyes, and ridiculed by the enemy. Disobedience leads to disgrace. Disobedience, sin leads to disgrace. Eya mo po kabod, may rakap, may na. Leko dia po mata. Gewa dia pong katulan. At pupuriang de po, inkarelang Diyos-Diyosan, at suwi kang libutan ni Samson, guguli sakla. Salamat king Diyos. Sara, iting Diyos na yung lagyo na dagon. Sa pasalamatan din ko rin lang Diyos. Kabang ining ating tutong Diyos at suwi kang libutan. Ulis, pagtistire. Pamugan des mo. Guguli sakla. Nanungan sasabihan des siguro ko. Gouged out his eyes, biting him with bronze shackles. They sent him to grinding grain in the prison. At suwerugo ka rin. Dudurot-durot. Wala mo animal yan. Nala po rin mag-grind animals. Baka, mga yan po net. Nagdudurot lang yan. Kay ba't? Durot. Makananula po kalupit din. Bulag yan. He was disgraced. Na ano po? Because of disobedience. Let us be careful to obey God. Amen. Amen. Tukita mo po kayong Diyos. Yan po. God has given us strength. God has blessed us. But we need to obey. Amen. Now, if we're disobeying Him, let us repent. Magsisita mo po. And make every effort to change our course. Bali po, katitibat mi keng convention po niya, kaya kay Pastor Joby, Pastor Nel. Itang karong impact ka na ako. Ita pong mumunang introduction niya pa mo po. Ang Pastor Ray Calusay. Sabi na makanini, nung Kristyano ka, Pastor kami nga po, aros ka rin. Pastor, nung i-Jesus, mamayang endorsement, na-endorse na ka? Will Jesus vouch for your life? Gagawin mo sulat ni Jesus. Will He vouch for you? At lawen tayo po in kakatamong biye, keng end. Let us look our lives. Naniburi tamong maging biye, keng end tamo po. Makanano, ito balikan kitang introduction tamo. Nano ay yung message sa biya tamo, o tangatsu tamo po. Halimbawa ako na. Na yung message ko. Nung halimbawa, nung kenida ako mo ikabit, ken mo. Nung yung message ko. Ning biya ko. O tangala na akong biya. Parang tao. If we want to change the course of our lives beginning today, let us obey. Amen. Amen po. Tamo po buri at the end of our lives. Niya po, marine, tatakot tamong marap kay nga pong Ginoo. Itang po tamo mamatay, tatakot tamo.
Ako po burrito. Burrito masaya ako mamamate. Kaya ngini pa, ayusan ko na makanano kung harap nitang future ko ngayon. Ay, mas tubay. E po makanyan Make every effort to change the course of our lives. Halata po nga sa likod kang Jesus Christ. At kaya tamungan po mamiyas ulit. Po. The good thing is, it's not yet too late. It's not yet too late. Katlo pong akit tamo, kayang biyan na pong Samson. Dalawa tamo po bagyan. God gives second chance. God gives. God is always concerned with us. He is concerned with Samson. Po. He is a loving and forgiving God. Pag tayo po ay lumalapit sa Kanya, tayo po ay patatawarin. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Tandaan ng po, tayo pong lahat ay magbibigay sulit sa Panginoon. Ano po, kung maririnig natin ang salita ng Panginoon, makinig po tayo. Do not despise the word of God. Ayaw niya na tayo ay magstay sa mga sitwasyon na tayo ay malayo sa Diyos. Kailangan tayong lumapit sa Diyos. When Samson was in the dungeon, ang sabi po ng salita ng Diyos, verse 16, 22, Judges. But the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Pero yun, hindi ko po nakikita na parang natural na Kung ako po yung mga Philistines, kung yan talaga ang source, araw-araw po sinishave ko yan. Kung ako mga Philistines, at alam ko yung lakas niya, para hindi na yan makaano. Pero iba po yan. Ako nakikita ko po yan na nagbabalik siya sa Diyos. Di ba ang hair na to, growing of hair, it speaks of his dedication because he was a Nazirite. Hindi po ba? Nazirite siya. Nagbabalik siya sa Panginoon. Nagbabalik siya sa Diyos. Now, the rulers of the Philistines assembled to offer a great sacrifice to Dagon, their God, and to celebrate, saying, our God has delivered Samson, our enemy, into our hands. Ay, nagsa-celebrate sila. Ginagawa nga nilang katotohanan si Samson. Mahina na po When the people saw him, they praised God, their God, saying, our God has delivered our enemy into our hands. The one who laid waste on our land and multiplied our slain. Dami nga namang perwisyo ni Samson sa kanila. While they were in high spirits, they shouted, bring out Samson to entertain us. They called Samson out of the prison and he performed for them. Na ano po perform? Siguro yan Itang dudurot-durot siya, kaya retang. Tapos po, ito po yung maganda. Sa verse 28, dito ko lang nakitang nag-pray siya. Gusto ko po sa Kapampangan. Kanita nga nang menalangin Samson, O Ginoong Diyos, ipakisabi ko, ingganakan mo ko sana. Lord, sabi na po, yun ikayikit meg-pray Tanda ng tampo, bulag yun. Yan po. Pray to the Lord, sovereign Lord, remember, kanakan mo po Ginoo. Kaya po, prayer pamagbalik kaya nga pong Ginoo. Make this obey, pero in second chance, abibigyan na po ng Diyos. Kinuha niya po. His heart began to turn back again to the Lord, and his blind eyes began to see. Na ano po yung akakit na? Migbalik yung Diyos, akakit na yung kayapan ng Diyos, akakit na yung kilos na ng Diyos. Akakit ng pamangailangan na keng Diyos. Ning kay deng mana kita physical na mata, ning kay bulagla ka rin spiritual. Niya po is Samson. Nagbalik po.
Nagbalik siya sa Diyos. Ang sabi niya, Lord, remember me. Nagbalik siya sa Panginoon. He came back to his senses. He acknowledged that God is the source of his strength. Ang sabi po niya, please God, strengthen me once more. Strengthen me once more. Ngayon pa lang niya in-acknowledge, Lord, sa iyo galing ito. Palakasin mo po ako muli. Hindi kaya ang mga bagay na kahit na masakit sa atin, pero magbabalik sa atin sa Panginoon, ay mas maganda kaysa doon sa mga nararanasan natin na hindi tayo nahirapan, pero naglalayo sa atin sa Panginoon. Nagbalik siya sa Diyos. At the end of his life, he came back to God and was used more mightily at his death than when he was alive. Verse 30, ang sabi po, Samson said, let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died, when he lived. 3,000 lang po mahigit ito mga namatay dito. Saving Israel. At nandun po yung mga leaders, mga rulers ng Israel, ng Philistine. It was a tragic end. Bakit? Kasi namatay din siya. But on a positive note, he was able to return to God. He was able to do the purpose of his life. Fulfill this purpose. Amen. Nagbibigay po ng lakas ang Diyos sa atin upang gawin natin ang kanyang purpose, upang gawin ang mission. And as we do our mission, God requires obedience and faithfulness. Meron tayong tawag sa Panginoon. Gawin po natin na merong pagtatapat, pagsunod. Amen. Because disobedience will lead to disgrace. Iyon ang makikita natin sa buhay na ito ni Samson. But when we repent, God gives us another chance to fulfill the mission. Meron tayong mission. And the mission is to share Jesus Christ, to live a life for Him. Tayo pong lahat itumayo. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo
sa'ki walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, kahit kailan. Amen. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lan. Pag-ibig mo sa'ki walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo, akit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Amen. Inibig mo Amen. ako noon paman. Thank you, Lord. Inibig mo ako noon paman. Salamat, Ginoo, karang bibiye mo pong siknangan kaya kami in every aspect na po ning kaya kaming biye. Anyawaran mi, nagawa mi po Ginong Diyos. Nung nanoy tang kaya kong pinlano para kaya kami, not only for ourselves, but to others also. Turwanan mo kami, Ginong Diyos, na parating tuki kaya kayo, na may gugulutan, Ginong Diyos, yung kaya kaming pamagkabiye at yung kabanalan, hanggang magagamit la po din kaya kaming biye. Turwanan mo kaming iwan na yung kaya kaming relasyon, kaya kaming Ginong Yesu Cristo. At salamat mo rin, Ginong Diyos, parang dirinan mo kami pong pagkakataon para ati, para makapag-umpisa si bayo, karang kaya kaming biye, Ginong Diyos. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patnubayan mo rin kaya kang anak, dalangin miining mensahe ngayon Ginong Diyos. Magkaroon niya pong impact, karang biyada po, na rin kaya kang anak. Salamat po. In Jesus' name. Amen.